Ang kulay pulang sobre sa ibabaw ng maliit na mesa ay tila isang bukas na sugat sa paningin ni Leah. Hindi na niya kailangang buksan pa ito para malaman ang nilalaman. Kabisado na niya ang bawat salita, ang bigat ng bawat letra, huling babala. Final eviction notice. 3 buwan. 3 buwan na siyang parang asong kalye na naghahanap ng trabaho. Kahit anong trabaho matapos niyang talikuran ang mundong minsan niyang kinabaliwan ng mundo ng periodismo. Ang dating kinikilalang si Leah Serrano, ang matapang na investigative journalist na walang takot na bumangga sa mga buwaya sa gobyerno at korporasyon, ay ngayoy isang anino na lang ng kanyang sarili. Napabuntong hininga siya habang tinitingnan ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang itim na blazer na hiram pa niya sa dati niyang kasama sa trabaho ay mukhang disente. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mukha ay may manipis na kolorete para itago ang mga puyat at pag-aalala. Ngunit ang mga mata niya, ang mga matang dating nag-aapoy sa determinasyon, ay ngayoy pagod at halos walang buhay. Kailangan mo to, Leah, bulong niya sa sarili. Kahit hindi na ito ang pangarap mo, kailangan mong mabuhay. Ang biyahe papuntang Northwood International Academy ay parang pagtawid sa ibang dimensyon. Mula sa siksikan at maingay na bus na kanyang sinakyan, bumungad sa kanya ang isang mundo ng katahimikan at karangyaan. Naglalakihang pader na bato ang bumabakod sa eskwelahan at ang mga eleganteng uniforme ng mga estudyanteng nakikita niya ay mas mahal pa siguro sa kabuuang upa niya sa apartment sa loob ng 1 taon. Pakiramdam niya ay isa siyang dayuhan, isang impostor, na sinusubukang pumasok sa isang paraisong hindi para sa kanya. Ang posisyong ina-applyan niya Administrative Security Coordinator ay malayong-malayo sa dati niyang ginagawa, pero ito ang pinakamataas na posisyong bukas na kaya niyang pasukan gamit ang kanyang transferable skills. Ang totoo, kailangan niya lang ng pambayad ng mga utang. Sa loob ng waiting area, lalo siyang nanliit. Ang mga kasabayan niyang aplikante ay mukhang mga propesyonal na ipinanganak sa yaman. Kumpiyansa ang kanilang mga ngiti, mamahalin ang kanilang mga suot. Siya naman pakiramdam niya'y anumang oras ay mababakbak ang manipis na barnis ng kanyang katatagan. Miss Liana Serrano, tawag ng isang sekretaryang may malamig na boses. Tumayo si Leah, pinilit na itago ang panginginig ng kanyang mga kamay. Yes, that's me. Please wait here. The headmaster will see you in a few minutes. He's just finishing up a meeting with a parent. Tumango si Leah at naupo sa isang silyang malapit sa malaking bintanang salamin na tanawang isang magandang hardin sa gitna ng eskwelahan. Mula doon, kitang-kita niya ang mga batang naglalaro. Ang kanilang mga tawanan ay parang musika. Ngunit isang eksena sa di kalayuan ang pumukaw sa kanyang pansin at nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang babaeng napakaganda balot sa mga damit na sigurado siyang galing sa isang sikat na designer ang nakatayo sa harap ng isang maliit na batang lalaki. Ang postura ng babae ay parang isang reyna na humaharap sa isang pulubi. Ang kanyang mukha, kahit perpekto ang pagkaka-makeup, ay walang bahid ng anumang init o pagmamahal. Ang bata naman na marahil ay nasa 7 o 8 taong gulang ay nakayuko lamang. Maliit ito para sa kanyang edad at mahigpit na yakap-yakap ang isang sketchbook na tila iyon ang kanyang kalasaglaban sa mundo. Hindi ito nagsasalita, hindi ito gumagalaw. Napakalayo nila para marinig ni Leah ang usapan, ngunit ang galaw ng katawan ng babae ay sapat na. Bawat salita nito ay tila isang patalim. Nakita ni Leah kung paano umiling ang bata, mas lalong humigpit ang yakap sa sketchbook. Bigla sa isang marahas na kilos, inagaw ng babae ang sketchbook mula sa mga kamay ng bata. Ano ba ang sinabi ko sa'yo, Leo? Stop this nonsense. Ang sigaw ng babae ay sapat na ang lakas para umabot sa pandinig ni Leah, puno ng lason at pagkasuklam. You are an embarrassment. Hindi ka na nagsasalita, puro ka na lang sa mga walang kwentang drawing na tunalaglag ang sketchbook.
Kumalat sa damuhan ang mga pahinang puno ng mga drawing, mga larawan ng mga robot, mga kastilyo, at isang malungkot na batang lalaki. Yumuko ang bata para damputin ang mga ito, ngunit tinapakan ng babae ang isa sa mga drawing gamit ang matulis nitong stiletto. Isang maliit na hikbi ang kumawala sa bata. Sa sandaling iyon, nag-init ang dugo ni Leah. Ang lahat ng kanyang pag-aalala, sa trabaho, sa pera, sa eviction notice, ay biglang naglaho. Ang natira na lang ay ang instinct ng isang mamamahayag, ang instinct na ipagtanggol ang walang kalaban-laban na itama ang mali. Huwag kang makialam, Leah. Kailangan mo ang trabahong to, sabi ng isang bahagi ng kanyang isip. Pero ang batang iyon, sigaw naman ng kanyang puso. Hindi na siya nag-isip pa. Mabilis ngunit tahimik siyang lumabas ng waiting area at naglakad patungo sa hardin. Bawat hakbang niya ay may bigat, may determinasyon. Sa tingin ko po ay may nahulog kayo, sabi ni Leah sa isang kalmado, ngunit matatag na boses nang makalapit siya. Pinulot niya ang drawing na tinapakan ng babae, isang larawan ng isang pamilya kung saan blanko ang mukha ng ina. Tinaasan siya ng kilay ng babae, ang mga mata nito'y kasing lamig ng yelo. And who are you? Isa lang po akong nagmamalasakit, sagot ni Leah. Iniabot ang papel sa bata. Saglit na nagtama ang kanilang mga mata at nakita ni Leah ang isang dagat ng kalungkutan sa mga mata ng bata bago ito muling yumuko. Wala kaming kailangan ng pagmamalasakit mo. This is a family matter. Umalis ka na. May pagbabantang sabi ng babae na ngayon ay nakilala ni Leah bilang si Isabel, batay sa narinig niyang tawag kanina. Hindi gumalaw si Leah. Family matters should involve care, not cruelty. Ang ginagawa niyo po ay hindi tama. Isang mapanganib na ngisi ang sumilay sa labi ni Isabel. How dare you lecture me? Do you have any idea who I am? Wala po akong pakialam kung sino kayo. Matigas na sagot ni Leah. Ang apoy sa kanyang mga mata ay muling nagliyab. Pero alam ko kung ano ang nakikita ko. Isang ina na sinasaktan ang sarili niyang anak sa publiko. Ang salitang sinasaktan ay tila isang mitsa. Nagdilim ang mukha ni Isabel. Sa isang iglap, itinaas nito ang kamay at isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Leah. Pakang tunog ay umalingaw-ngaw sa tahimik na hardin. Napatingin ang ilang guro at magulang na nasa malapit. Ngunit si Leah, sa halip na masaktan o matumba, ay hindi man lang kumurap. Tila sanay na siya sa mas matinding panganib. Bago pa man maibaba ni Isabel ang kamay, mabilis na nahawakan ni Leah ang pulsuhan nito. Mahigpit, may kontrol. Huwag niyo nang uulitin. Yan, bulong ni Leah, ang boses niya ay mababa, ngunit puno ng awtoridad na nagpatigil kay Isabel. Nanginginig sa galit si Isabel. Sinusubukang bawiin ang kanyang kamay, ngunit hindi niya kaya. Bitiwan mo ako. Security, security. Sa gitna ng kaguluhan, habang papalapit na ang mga security guard, napatingin si Leah sa batang lalaki. Si Leo. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi ito nakayuko. Nakatingala ito, ang mga matay nakatitig kay Leah, isang tingin na puno ng pagkamangha-takot at isang kislap ng isang bagay na matagal nang nawala pag-asa. Alam ni Leah na sa ginawa niya sinilyuhan na niya ang kanyang kapalaran. Ang trabahong desperado niyang kailangan ay tiyak nang hindi mapapasa kanya. Ngunit habang nakikita niya ang tahimik na pasasalamat sa mga mata ng bata, alam niyang ginawa niya ang tama. At sa isang silid, sa itaas na palapag ng gusali, isang lalaking may madilim at mapanuring mga mata ang nanonood sa buong pangyayari mula sa isang security monitor. Ang kanyang mukha ay isang blankong canvas, ngunit sa kanyang isipan, isang desisyon ang nabubuo na. Ang mahigpit na pagkakahawak ni Leah sa pulsuhan ni Isabel ay parang bakal na hindi matinag. Ang mga security guard ng eskwelahan, dalawang lalaking matipuno ang katawan, ay mabilis na lumapit, ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng propesyonal na pag-aalala.
Ma'am sir, pakalma po tayo. Sabi ng isa ang boses ay matatag, ngunit magalang habang sinusubukan niyang pumagitna. Binitiwan ni Isabel ang tingin kay Leah at ibinaling ang nag-aapoy na galit sa mga gwardya. Anong tinitingin-tingin niyo lang dyan? Arestuhin niyo ang babaeng to. She assaulted me. Sigaw niya, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa hardin at nag-aanyaya ng mas maraming mausisang tingin. Dahan-dahan, ngunit may diin na binitiwan ni Leah ang kamay ni Isabel. Hindi dahil sa takot, kundi dahil tapos na ang kanyang punto. Itinuwid niya ang kanyang blazer at hinarap ang mga gwardya nang may kaparehong kalma na ipinakita niya kanina. Siya po ang unang nanampal, simpleng pahayag niya. Walang emosyon, isang katotohanan lang. Sa puntong yon, mabilis na dumating ang headmaster, isang may edad na lalaki na may manipis na buhok at salamin ng mukha ay gusot sa pag-aalala. Malinaw na ang reputasyon ng kanyang mamahaling eskwelahan ang una sa kanyang isip. Mrs. Isabel, anong nangyayari dito? Tanong niya. Ang boses ay pilit na pinapakalma. Mr. Gomez, this trespasser attacked me. Halos pasigaw na sagot ni Isabel. Itinuturo si Leah na parang isang maruming basura. I want her banned from the school. I want her charged. Bago pa man makasagot ang headmaster, napansin ni Leah ang isang maliit na kilos. Ang batang si Leo na kanina'y parang estatwa ay humakbang. Isang maliit na hakbang lamang, ngunit ito ay patungo sa direksyon niya na tila naghahanap ng kanlungan sa likod niya. Ang kilos na yon ay hindi napansin ng karamihan, ngunit para kay Leah iyon ay mas malakas pa sa anumang sigaw. Kung maaari po sa opisina na nating ito pag-usapan, pakiusap ni Mr. R. Gomez, desperadong ilayo ang eksena sa mata ng publiko. Walang imik na sumunod si Leah. Habang naglalakad sila sa pasilyo, nararamdaman niya ang mga matang nakatitig sa kanya, mga bulungang sumusunod sa bawat hakbang niya. Ang pangarap niyang makakuha ng kahit anong trabaho ay tuluyan ng naging abo. Sa loob ng eleganteng opisina ng headmaster, nagpatuloy ang pagwawala ni Isabel. This is unacceptable. Ang eskwelahan na to ay dapat ligtas para sa mga magulang at estudyante. Paano kayo nakapagpapasok ng ganitong klaseng tao? Miss Serrano, aplikante po siya para sa isang posisyon dito. Mahinang paliwanag ni Mr. Gomez na tila natatakot din sa galit ni Isabel. Then fire her. Hindi pa po siya natatanggap. I don't care. I want her out. Habang nagaganap ang lahat ng ito, si Leah ay tahimik lang na nakatayo sa isang sulok. Hinayaan niyang ilabas ni Isabel ang lahat ng galit nito. Ang kanyang atensyon ay nasa batang si Leo na ngayon ay nakaupo sa isang silya malapit sa pinto, yakap pa rin ang kanyang sketchbook, ang mga mata ay nakatitig sa sahig. Ang kapakanan ng bata ang tanging nasa isip niya. At noon, bumukas ang pinto ng opisina. Hindi ito malakas na pagbukas, ngunit ang presensya ng taong pumasok ay sapat na para magpatigil sa lahat. Maging ang humihisterikal na si Isabel ay biglang natahimik. Isang lalaki ang tumayo roon. Matangkad na kasuot ng isang mamahaling itim na suit na tila hinulma sa kanyang katawan. Ang kanyang buhok ay itim na itim at ang kanyang mukha ay parang inukit ng isang dalubhasang iskultor, matalim ang mga panga seryoso, ang mga labi. Ngunit ang mga mata niya ang nagdala ng bigat sa silid. Madilim, malalim, at tila kayang basahin ang pinakatatagong lihim ng sinuman. Walang emosyon itong tumingin sa paligid, ngunit ramdam ni Leah ang kapangyarihang nagmumula rito. Dante ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Isabel, ngunit ang dating mapagmataas na tono ay napalitan ng halong takot at pag-aatubili. Hindi pinansin ng lalaki si Dante ang babae. Ang kanyang tingin ay dumiretso sa bata. Leo, sabi niya, ang boses ay mababa, ngunit malinaw, isang utos na hindi kailangang ulitin. Halika dito. Agad na tumayo si Leo at lumapit sa kanyang ama. Ngunit bago ito tuluyang makarating, lumingon ito
At binigyan si Leah ng isang huling mabilis na tingin, isang tingin na puno ng kahulugan. Pagkatapos ay hinarap ni Dante si Isabel, ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng taglamig. Umuwi ka na, Isabel. Tapos na ang palabas mo. Pero Dante, this woman, sinabi kong umuwi ka na pagputol ni Dante. Walang sigaw, ngunit ang banta sa kanyang boses ay hindi maikakaila. Walang nagawa si Isabel kundi manahimik, ang mukha ay namumula sa kahihiyan at galit bago padabog na lumabas ng opisina. Sunod na hinarap ni Dante ang headmaster. Mr. Gomez, salamat sa iyong oras. Kami na ang bahala rito. Isa na namang utos na nakabalat kayo bilang pakiusap. Mabilis na tumango si Mr. Gomez at halos patakbong lumabas, masaya na makatakas sa tensyon. Ngayon, silang tatlo na lang ang natira. Si Dante, si Leah at ang tahimik na si Leo na nakatayo sa tabi ng kanyang ama. Naglakad si Dante papunta sa kanyang mesa at naupo, ipinagkrus ang kanyang mga braso. Pinag-aralan niya si Leah mula ulo hanggang paa. Ang kanyang tingin ay matalim at mapanuri. Pakiramdam ni Leah ay para siyang isang specimen sa ilalim ng mikroskopyo. Nakita ko ang lahat mula sa security monitor. Panimula ni Dante, walang paligoy-ligoy. Nakita ko kung paano mo siya hinarap. Nakita ko kung paano ka hindi natinag. Hindi sumagot si Leah. Hinintay niya ang kasunod. Ang ina-applyan mong posisyon, ang Administrative Security Coordinator. Hindi para sa'yo yon, sabi ni Dante. Naramdaman ni Leah ang pagbagsak ng kanyang puso. Ito na nga. Tapos na ang lahat. Ngunit bago pa man siya makapag-isip ng susunod na gagawin, nagpatuloy si Dante. Mayroon akong ibang alok. Napatingin si Leah, naguguluhan. Kailangan ni Leo ng isang tao, hindi isang yaya, hindi isang guro. Sabi ni Dante, ang kanyang mga mata ay saglit na lumambot nang tumingin sa anak. Kailangan niya ng isang tagapagtanggol, isang kasama, isang taong hindi matatakot kay Isabel. Isang taong tinitingnan niya ng walang takot. Doon napagtanto ni Leah ang maliit na paglingon ni Leo kanina. Nakita yon ni Dante. Ano po ang ibig niyong sabihin? Tanong ni Leah, ang boses ay bahagyang nanginginig. I'm offering you a job, Miss Serrano, diretsong sabi ni Dante. To be Leo's personal protector and companion. You will live with us. You will go where he goes. Ang tanging trabaho mo ay siguraduhin ang kanyang kaligtasan, pisikal at emosyonal. Natulala si Leah. Hindi ito ang inaasahan niya. Pero, hindi po ako qualified. Isa po akong journalist. Exactly, putol ni Dante. Sanay kang mag-imbestiga. Sanay kang makiramdam sa panganib. At higit sa lahat, hindi ka marunong matakot. Yan ang kailangan ko. Bakit ako? Maaari po kayong kumuha ng mas professional na bodyguard. I can, sagot ni Dante. But they can't give me what I saw today. Nakita ko kung paano kanya tiningnan. For the first time in a very long time, my son looked at a stranger without fear. Ang mga salitang yon ay tumama kay Leah ng may kakaibang bigat. The offer, pagpapatuloy ni Dante, na tila alam na nakuha na niya ang buong atensyon ni Leah, is $500,000 pesos a month. Live-in, all expenses paid. Halos malaglag ang panga ni Leah, $500,000. Ang halagang iyon ay hindi lang pambayad sa kanyang mga utang. Iyon ay sapat para baguhin ang kanyang buong buhay. Isang alok na napakaganda para maging totoo. Anong kapalit puno ng pagdududang, tanong niya. Natutunan niya sa dati niyang trabaho na lahat ng bagay ay may katumbas na halaga. Isang bahagyang nangiti ang una niyang nakita, ang sumilay sa labi ni Dante. Ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Ang kapalit, ang iyong buong oras, ang iyong ganap na katapatan, at ang iyong pangakong hindi mo siya iiwan anuman ang mangyari. Tumayo si Dante, senyales na tapos na ang usapan. Hindi ko kailangan ng sagot mo ngayon. Pag-isipan mo. Naglakad siya papunta sa pinto, hawak ang kamay ni Leo. Bago sila lumabas, huminto siya at lumingon. Bukas ng umaga, 7:00. May ipapadala akong sasakyan sa labas ng apartment mo. Kung nandoon ka, sayo na ang trabaho.
Kung wala ang pag-uusap na ito ay hindi kailanman nangyari. At sa mga huling salitang iyon, umalis sila, iniwan si Leah na nakatayo sa gitna ng mamahaling opisina. Ang isip ay gulong-gulo at ang puso ay bumabagabag sa isang desisyon na babago sa takbo ng kanyang buhay magpakailanman. Kinagabihan, hindi nakatulog si Leah. Ang alok ni Dante isang halaga ng pera na hindi niya kayang kitain kahit sa 5 taon bilang isang journalist ay paulit-ulit na umikot sa kanyang isipan. Ito na ba ang sagot sa kanyang mga problema? O ito ba ay isang bitag na mas malala pa sa kahirapang tinatakasan niya? Tiningnan niya ang kanyang maliit na apartment. Ang mga kahon na naglalaman ng kanyang buong buhay ay nakatambak sa isang sulok handa na para sa isang pag-alis na hindi niya alam kung saan patungo. Sa ibabaw ng mesa ang pulang sobre ng eviction notice ay tila nanunukso, isang paalala ng kanyang desperasyon. Ito ay isang kasunduan sa demonyo marahil, ngunit ang demonyong ito ay nag-aalok ng kaligtasan para sa isang batang nalulunod sa kalungkutan. Naalala niya ang mga mata ni Leo, ang pagkamangha ang kislap ng pag-asa. Hindi niya iyon kayang talikuran. Sa huli bago siya bumigay sa pagod, nag-set siya ng alarma sa kanyang luma at basag na cellphone. 6:00 a.m. Eksaktong 7:00 ng umaga. Isang makintab at itim na sasakyan. Isang modelong hindi niya man lang mapangalanan ang huminto sa tapat ng kanyang luma at kinakalawang na apartment building. Tahimik, walang ingay. Tila isang anino na lumitaw mula sa kawalan. Ang driver, isang lalaking nakasuot ng itim na suit at salamin, ay bumaba at magalang na binuksan ang pinto para sa kanya. Hindi ito nagsalita. Tumangulang ito. Dala ang nag-iisa niyang maleta na naglalaman ng lahat ng mahahalaga niyang gamit. Pumasok si Leah sa loob. Ang loob ng sasakyan ay isang mundo ng katahimikan. Ang ingay ng Maynila ay biglang nawala, napalitan ng mahinang ugong ng aircon at amoy ng mamahaling leather. Habang tinatahak nila ang daan mula sa magulo at masikip na lugar niya patungo sa makabago at malinis na distrito ng mga negosyo, pakiramdam ni Leah ay hindi lang siya lumilipat ng tirahan. Lumilipat siya ng mundo. Ang gusali kung saan sila huminto ay isang tore ng salamin at bakal na tila umabot sa kalangitan. Ito ay isang monumento ng kapangyarihan at yaman. Mula sa pribadong elevator, dumiretso sila sa pinakatuktok ang penthouse. Pagbukas ng pinto ng elevator, bumungad kay Leah ang isang espasyong napapakalawak na kaya nang maging isang buong bahay. Ang sahig ay gawa sa puting marmol. Ang mga dingding ay halos purong salamin na nagpapakita ng isang 360-degree na tanawin ng buong syudad sa ibaba. Ang mga kasangkapan ay moderno minimalist at malinaw na napakamahal. Ngunit sa kabila ng lahat ng karangyaan, mayroong isang nanunuot na lamig sa lugar. Walang mga litrato ng pamilya. Walang personal na gamit na nakakalat. Ito ay hindi isang tahanan. Isa itong showpiece. Isang hawla na gawa sa ginto. Isang may edad na babae ang headmaid na nagpakilalang si Aling Martha ang sumalubong sa kanya. Welcome po, Miss Serrano. Hinihintay na po kayo ni Sir Dante. Ako na po ang bahala sa inyong gamit. Sinundan ni Leah ang kasambahay sa isang pasilyo na mas malinis pa sa operating room ng ospital. Huminto sila sa harap ng isang malaking pinto na gawa sa kahoy. Bago pa man kumatok si Aling Martha, isang lalaki ang lumabas mula sa silid. Hindi ito si Dante. Mas bata ito, marahil ay nasa early 30s, matipuno ang katawan at may tindig ng isang sundalo. Ang kanyang buhok ay gupit militar at ang kanyang mga mata ay matalim at mapanuri habang tinitingnan si Leah mula ulo hanggang paa. Miss Serrano, sabi nito, ang boses ay formal at walang emosyon. Ako si Marco, ang pinuno ng security team ni Mr. Hartwell. Bago ka magsimula, may ilang bagay na kailangan nating linawin. Hindi man lang siya nitong ginitian.
Tumango lang si Leah handa sa anumang sasabihin nito. Una ang kaligtasan ni Leo, ang pinakamataas na prioridad. Walang pagkakamali ang tatanggapin panimula ni Marco, ang bawat salita ay may bigat. Pangalawa, lahat ng kilos mo sa loob at labas ng penthouse na ito ay imo-monitor. May mga kamera sa lahat ng pampublikong lugar. Naiintindihan ko sagot ni Leah hindi natinag sa malamig na pagtanggap. Pangatlo, at ito ang pinakamahalaga, nagpatuloy si Marco bahagyang humakbang, palapit na tila sinusubukan siyang takutin. Wala kang karanasan sa security, isa kang journalist. Sa aming pananaw, you are a high-risk variable. Isang kahinaan, isang pagkakamali ni Mr. Hartwell, ang pagkuha sa iyo pero desisyon niya yon. Ang trabaho ko ay siguraduhing hindi magiging dahilan ng kapahamakan ang pagkakamaling yon. Diretsong tumingin si Leah sa mga mata ni Marco. Ang trabaho ko naman, Mr. Marco, ay alagaan si Leo at gagawin ko yon sa abot ng aking makakaya. Kung sa tingin mo ay kahinaan ako nasa sayo na yan, pero huwag na huwag mong iisipin na hahayaan kong may mangyaring masama sa batang yon habang ako ang kasama niya. Nagkatitigan sila ng ilang segundo, isang tahimik na pagsubok ng katatagan. Sa huli si Marco ang unang umiwas ng tingin. Isang bahagyang pagtaas ng kanyang kilay, ang tanging reaksyon nito bago ito tumalikod. Nasa playroom si Leo. Alam mo na ang gagawin mo. Iniwan siyang mag-isa ni Marco sa harap ng isa pang pinto. Huminga ng malalim si Leah bago ito dahan-dahang binuksan. Ang playroom ay kasing laki ng dati niyang apartment. Puno ito ng mga pinakamahal na laruan na maaari mong isipin isang mini rock climbing wall, isang set ng video games na may malaking screen, mga dekuryenteng sasakyan. Ngunit karamihan sa mga ito ay mukhang hindi nagagalaw, nakasalansan ng maayos sa mga estante. Sa isang sulok sa sahig, nakaupo si Leo. Doon lamang may bahid ng kaunting gulo. Nakakalat ang mga papel at mga krayola sa paligid niya. Seryoso siyang nagdodrawing sa kanyang sketchbook. Ang kanyang buong mundo ay nakasentro sa piraso ng papel sa kanyang harapan. Hindi agad lumapit si Leah. Nanatili siya sa may pinto, pinapanood ang bata sa katahimikan. Ayaw niyang gulatin ito. Pagkaraan ng isang minuto, dahan-dahan siyang lumakad at naupo sa sahig ilang talampakan ng layo mula kay Leo. Hindi siya nagsalita. Kinuha niya ang isang blangkong papel at isang lapis at nagsimulang mag-drawing ng isang simpleng pusa. Naramdaman ni Leo ang kanyang presensya. Saglit itong tumigil sa pagdodrawing at sumulyap sa kanya mula sa gilid ng kanyang mga mata. Nakita nito na hindi siya nakatingin dito, kundi sa sarili niyang papel. Nagpatuloy si Leo sa kanyang ginagawa, ngunit hindi na kasing seryoso tulad ng dati. Paminsan-minsan, sumusulyap ito sa ginagawa ni Leah. Matapos ang halos 10 minuto ng nakakabinging katahimikan na pinupuno lamang ng tunog ng lapis at krayola sa papel, tapos na si Leah sa kanyang pusa. Ipinakita niya ito kay Leo nang walang sinasabi. Tiningnan ito ni Leo. Pagkatapos ay itinuro nito ang sarili niyang drawing, isang detalyadong robot na pandigma na may mga laser at kanyon. Tumango si Leah humanga. Magaling bulong niya. He looks very strong. Tiningnan ni Leo ang kanyang robot, pagkatapos ay tiningnan ang mga krayola niya. May hinahanap siya, ngunit tila hindi niya makita. Isang bahid ng pagkadismaya ang gumuhit sa kanyang mukha. Napansin ni Leah na ang isang bahagi ng balikat ng robot ay walang kulay, isang espasyo na malinaw na para sa isang kalasag. At sa tabi niya, may isang piraso ng pulang krayola. Dahan-dahan kinuha ni Leah ang pulang krayola at inislide ito sa sahig papunta kay Leo. Huminto ang mundo ng bata. Tumingin ito sa krayola, pagkatapos ay tumingin ito kay Leah. Sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang magkita sila, diretsong tumingin sa kanya ang bata. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtatanong. Ngumiti si Leah, isang maliit at totoong ngiti. Para sa kalasag niya, mahina niyang sabi, "Lahat ng mandirigma
ay kailangan ng kalasag. Dahan-dahan na parang isang hayop na maingat sa paglapit, iniabot ni Leo ang kanyang maliit na kamay at kinuha ang pulang Crayola. Pagkatapos yumuko ito at maingat na kinulayan ang nawawalang kalasag sa kanyang robot. Sa sandaling iyon, alam ni Leah na kahit pumasok siya sa hawla ng isang tigre, nakahanap siya ng isang dahilan para manatili. Isang maliit na mandirigma na nangangailangan ng kanyang sariling kalasag. Ang mga sumunod na araw ay lumipas sa isang siklo ng maingat at tahimik na mga gawain. Natutunan ni Leah na ang mundo ni Leo ay hindi pinapatakbo ng mga salita, kundi ng mga ritual. Ang almusal ay isang tahimik na seremonya kung saan ituturo lang ni Leo ang gusto niya. Ang oras sa playroom ay isang serye ng magkahiwalay, ngunit magkatuwang na pagguhit. Ang mga aralin ay mga flashcard at tango o iling lamang ang sagot. Sa lahat ng ito, si Leah ay naging isang matiyagang presensya. Hindi niya ito pinilit magsalita. Sa halip kinakausap niya ito isang tuloy-tuloy na pagsasalaysay ng kanilang mga ginagawa na para bang isa siyang radio commentator sa isang mundong walang boses. Okay, Leo, kukunin natin ngayon ang kulay asul para sa langit. Sasabihin niya habang gumuguhit. At pagkatapos, siguro isang malaking araw para mainit at masaya. Sa lahat ng ito, laging nasa paligid si Marco. Isang aninong nakamasid ang kanyang mga mata ay hindi lumalayo isang palaging paalala na si Leah ay nasa ilalim ng pagsubok. Ngunit hindi ito inalintana ni Leah. Ang kanyang buong atensyon ay nakatuon sa maliit na batang lalaki na nagtatago sa likod ng isang pader ng katahimikan. Isang gabi matapos matulog si Leo, hindi mapakali si Leah. Kinuha niya ang sketchbook ng bata na may pahintulot na tiningnan niya ito. Habang binubuklat niya ang mga pahina, isang bagay ang kanyang napagtanto. Ang mga drawing ni Leo ay hindi lang basta mga larawan. Ang mga ito ay isang kwento. Sa unang pahina, isang maliit na batang lalaki ang nakatayo sa isang malaking bahay na walang pinto o bintana. Sa sumunod ang bata ay may kasamang isang dambuhalang robot na may mga matutulis na kamay. Magkasama nilang nilalakbay ang mga pahina, nakikipaglaban sa mga halimaw na gawa sa madilim na mga anino. Napansin ni Leah na ang pinakamalaking halimaw ay may mahabang buhok at matutulis na kuko katulad ng mga kuko ni Isabel. Hindi lang ito pagguhit. Ito ay isang paraan ng pakikipag-usap. Ito ang boses ni Leo. Ang kanyang mga takot, ang kanyang mga pangarap, lahat ay nasa mga pahinang iyon. At sa puso ni Leah ang dating investigative journalist ay muling nabuhay. Mayroon siyang isang kwentong kailangang unawain. Kinabukasan may bago siyang diskarte. Sa halip na magkanya-kanyang drawing, kumuha siya ng isang malaki at blankong piraso ng illustration board at inilatag ito sa sahig sa pagitan nila. Gawa tayo ng kwento, sabi niya sa isang masiglang boses. Iginuhit niya ang kanyang simpleng pusa mula sa unang araw nila. Ito si Muning. Nalulungkot siya kasi mag-isa lang siya. Tiningnan siya ni Leo, ang mga matay nagtatanong. Itinulak ni Leah ang board palapit dito. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, kinuha ni Leo ang kanyang itim na Crayola at sa tabi ng pusa ni Leah buong husay niyang iginuhit ang kanyang malakas na robot na pandigma. Napangiti si Leah. Wow! Isang malaking kaibigan para kay Muning. Nagpatuloy ang laro. Gumuhit si Leah ng isang pulang bola. Niyaya ni Muning maglaro ang robot. Dito natigil si Leo. Tinitigan niya ang drawing. Malinaw na may gusto siyang mangyari. Gusto niyang kunin ng robot ang bola. Ngunit tila hindi niya makuha ang tamang anggulo ng kamay nito. Gumuhit siya, binura. Gumuhit ulit, binura ulit. Isang maliit na tunog ng pagkadismaya ang kumawala sa kanyang lalamunan. Ito na ang pagkakataon ni Leah. May problema ba, Leo? Malumanay niyang tanong. Isang mabilis na tango mula sa bata. Saan, tanong ni Leah, itinuturo ang papel. Ituro mo sa akin kung saan ka nahihirapan.
Nag-alinlangan si Leo. Tumingin ito sa kamay ng robot, pagkatapos ay tumingin ito kay Leah. Ang kanyang mga mata ay puno ng pakiusap. Ang kanyang maliliit na labi ay bahagyang bumuka. Nagpipilit nakikipaglaban sa isang bagay sa loob niya. Naghintay si Leah, hindi humihinga, natatakot na baka isang maling galaw lang niya ay muling isara ng bata ang pinto. At pagkatapos isang tunog na halos hindi marinig. Isang bulong magaspang dahil sa matagal na hindi paggamit. Leah. Ang pangalan niya. Para kay Leah ang simpleng salitang iyon ay mas malakas pa sa isang pagsabog. Ito ang tunog ng isang pader na nagsisimulang gumuho. Pinigil niya ang kanyang sarili na mapangiti ng malaki o yakapin ng bata sa takot na baka ito'y matakot. Sa halip isang mainit at nag-aalagang ngiti lamang ang kanyang isinukli. Oo, Leo, muli niyang itinuro ang kamay ng robot. Mas may kumpiyansa na ngayon. At isa pang salita ang lumabas, mas malinaw ng kaunti. Tulong. Tulong. Hindi na napigilan ni Leah ang isang butil ng luha na namuo sa gilid ng kanyang mata, ngunit mabilis niya itong pinunasan. Sige, tutulungan kita, sabi niya. Ang boses ay nanginginig sa pinipigilang tuwa. Magkatabi silang yumuko sa papel, ang kanilang mga ulo ay magkalapit habang tinutulungan niya si Leo na iguhit ang perpektong kamay para sa kanyang robot na bayani. Hindi nila alam sa bahagyang nakaawang na pinto ng playroom nakatayo si Dante Hartwell. Kararating lang niya mula sa opisina, mas maaga kaysa karaniwan. Narinig niya ang lahat. Narinig niya ang pangalan. Narinig niya ang salitang tulong. Narinig niya ang boses ng kanyang anak sa unang pagkakataon sa loob ng halos 2 taon. Isang komplikadong emosyon ang bumalot sa kanya, isang malaking alon ng ginhawa, pagkamangha at isang bagay na hindi niya masuri. Isang bagay na parang paghanga. Nakita niya ang eksena sa loob, ang babaeng inupahan niya at ang kanyang anak magkasama sa isang maliit na mundo na sila lang ang nakakaintindi. Hindi niya pinansin ang drawing. Ang nakita niya ay ang nabuong koneksyon. Tahimik siyang umatras, hindi gumawa ng anumang ingay. Ang sandaling iyon ay para sa kanila. Kinalaunan ng gabing iyon, naghahanda si Leah ng isang basong tubig sa malaki at tahimik na kusina. Papunta na sana siya sa kanyang silid nang marinig niya ang boses ni Dante mula sa dilim. Hindi ko pa siya nakikitang ganyan kasaya. Nakatayo si Dante malapit sa malaking bintana, nakatingin sa kumikinang na mga ilaw ng syudad sa ibaba. Nagkaroon po kami ng magandang araw, sagot ni Leah. Piniling huwag munang ibahagi ang detalye ng tagumpay. Hahayaan niyang si Leo ang maging handa. Humarap si Dante sa kanya. Ang karaniwang lamig sa kanyang mga mata ay bahagyang nawala, napalitan ng isang bagay na mas malalim. Magaling ka sa ginagawa mo, Miss Serrano. Leah na lang po mahina niyang sabi. Leah, pag-ulit ni Dante. Iba ang pagbigkas niya sa pangalan niya ngayon. Hindi na ito pangalan ng isang empleyado. Mayroon itong bigat, may pagkilala. Nagsisimula akong maniwala na tama ang naging desisyon ko. Naglakad ito palapit, huminto. Ilang hakbang na lang ang layo sa kanya. Ang distansya ay professional pa rin, ngunit ang tensyon sa pagitan nila ay biglang naging personal. Ang hangin ay tila kumapal. Sa unang pagkakataon, hindi siya tiningnan ni Dante bilang isang variable o isang solusyon sa problema. Tiningnan siya nito bilang isang babae. Salamat, sabi ni Dante, at ang dalawang salitang iyon ay puno ng katapatan na hindi pa naririnig ni Leah mula sa kanya. Para sa ginawa mo para sa anak ko. Hindi nakasagot si Leah. Tumango lang siya, ang kanyang puso ay biglang tumibok nang mas mabilis kaysa karaniwan. Sa ilalim ng malalamlam na ilaw ng penthouse, sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang bagong pader ang nagsimulang masira, isang pader na hindi niya inaasahang mabubuo sa pagitan nilang dalawa. Ang munting tagumpay ni Leah kay Leo ay naging pundasyon ng isang bagong yugto. Naging mas madalas na ang mga salita. Isang salita dito, isang maikling parirala doon.
Ang playroom na dati isang tahimik na santuwaryo ay napupuno na ngayon ng mga mahihinang tanong at mga simpleng sagot. Si Leah ay hindi na lang isang tagapag-alaga. Siya na ang naging tagapagsali ng isang mundong matagal nang nawalan ng boses. Pati ang relasyon niya kay Dante ay nagbago. May mga gabing nagkakatagpo sila sa kusina o sa sala, nag-uusap tungkol sa mga simpleng bagay, ang mga bagong drawing ni Leo, ang mga librong binabasa nila. Nawala ang formalidad na Mr. Hartwell at Miss Serrano. Siya ay Dante at siya ay Leah. Ngunit sa ilalim ng magaan na pag-uusap, may isang kuryenteng hindi maikakaila, isang pag-igting na pareho nilang nararamdaman ngunit hindi pinapansin. Ngunit ang bawat liwanag ay may kasamang anino at ang anino sa kanilang buhay ay may pangalan Isabel. Isang Sabado ng hapon habang abala, sina Leah at Leo sa pagbuo ng isang malaking kastilyo gamit ang mga building blocks sa gitna ng sala, biglang bumukas ang pinto ng elevator nang walang anumang anunsyo. Pumasok si Isabel na parang isang bagyo. Nakasuot ito ng isang mapulang bestida na hapit sa kanyang katawan at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Kasunod niya ang dalawang abogado na nakasuot ng itim na suit. Dante, sigaw niya, ang boses ay matinis at puno ng galit. Nasaan si Dante agad na tumayo si Leah, inilagay ang sarili sa pagitan ni Isabel at ni Leo. Nakita niya kung paano biglang nanigas ang bata, ang sigla sa mukha nito ay napalitan ng pamilyar na maskara ng takot. Ang building block na hawak nito ay nalaglag sa sahig na may malakas na kalabog. Wala rito si Dante, Isabel. Nasa opisina siya, kalmadong sabi ni Leah, ang kanyang boses ay matatag. Isang mapanuyang tawa ang kumawala kay Isabel. Tiningnan niya si Leah mula ulo hanggang paa na may halong pagkasuklam. At sino ka para sumagot sa akin? Ang bagong katulong o baka naman ang bagong laruan? Ako ang nag-aalaga kay Leo. Simpleng sagot ni Leah, hindi nagpapadala sa provokasyon. Kung may kailangan ka, maaari mo akong kausapin. Ikaw, halos mamilipit sa pagtawa si Isabel. Ang kailangan ko ay ang anak ko. Mayroon akong court order. May karapatan akong bisitahin siya. Iwinagayway niya ang isang papel na hawak ng isa sa kanyang mga abogado. Alam ni Leah na totoo ito. Bilang ina, may karapatan si Isabel. Ngunit alam din niya na ang bawat pagbisita nito ay nag-iiwan ng lamat sa unti-unting nabubuong mundo ni Leo. Leo baby, malambing na tawag ni Isabel. Ang boses ay biglang nagbago, naging matamis na parang lason. Hindi mo ba na-miss si Mommy? Hindi gumalaw si Leo. Nanatili itong nakatago sa likod ni Leah, ang maliliit niyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng pantalon ni Leah. Nagdilim ang mukha ni Isabel sa pagtanggi ng bata. Leo, lumapit ka rito. Ngayon din, umiling si Leo, ang mukha ay nakasubsob sa binti ni Leah. Anong ginawa mo sa anak ko? Bulyaw ni Isabel kay Leah. Nilalason mo ang isip niya laban sa akin. Wala akong ginagawang masama, matatag na sabi ni Leah. Binibigyan ko lang siya ng kaligtasan na hindi mo kayang ibigay. Ang mga salitang iyon ay parang gasolinang ibinuhos sa apoy. Humakbang palapit si Isabel. Ang mukha ay isang pulgada na lang ang layo sa mukha ni Leah. Listen to me, you worthless bitch, bulong niya, ang bawat salita ay puno ng kamandag. Hindi mo alam kung sino ang binabangga mo. Isa ka lang basahan na pinulot ni Dante. Madali kitang itapon pabalik sa imburnal na pinanggalingan mo. Sa halip na matakot, isang malamig na determinasyon ang bumalot kay Leah. Tiningnan niya si Isabel ng diretso sa mata. Maaari mo akong tawagin kahit anong gusto mo. Isabel, mahina, ngunit may diin na, sabi ni Leah. Pero sa oras na subukan mong saktan ulit ang batang ito, sa harapan ko, sisiguraduhin kong hindi lang salita ang ibabato ko sa'yo. Ang tahasang pagbabanta ay nagpatigil kay Isabel. Gulat at hindi makapaniwala, umatras ito ng isang hakbang. Hindi niya inaasahan ang ganitong katapangan mula sa isang basahan.
Anong nangyayari dito? Ang boses ni Dante ay dumagundong sa buong silid. Nakatayo siya sa bukana ng pasilyo, kararating lang mula sa opisina. Ang mukha ay mas madilim pa sa paparating na bagyo. Nakita niya ang lahat, ang tensyon, ang takot sa mukha ni Leo, ang pagbabanta sa tindig ni Leah. Dante, thank God you're here agad. Napag-arte ni Isabel, ang kanyang galit ay napalitan ng isang biktimang mukha. This woman is threatening me. Ayaw niyang ilapit sa akin ang sarili kong anak. Hindi tumingin si Dante kay Isabel. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Leah. At sa isang tingin lang, tila naintindihan na niya ang buong sitwasyon. Pagkatapos, ay yumuko siya ng bahagya. Leo, tawag niya sa isang malumanay na boses na para lamang sa bata. Okay ka lang ba? Isang mabilis na tango mula sa bata na hindi pa rin bumibitaw kay Leah. Ang simpleng kilos na yon ay sapat ng sagot para kay Dante. Itinuwid niya ang kanyang tayo at hinarap si Isabel. Ang kanyang mga mata ay walang bahid ng anumang emosyon na lalong nagpapakaba. May court order ka, Isabel. Bibigyan kita ng 1 oras kasama siya. Dito lang sa sala, kung saan nakikita ko kayo. 1 oras at kasama kayo. That's ridiculous. I want to be alone with my son. Pagprotesta ni Isabel, ang court order ay nagbibigay sa iyo ng karapatang bumisita, hindi ng karapatang magdikta ng mga kondisyon sa loob ng pamamahay ko. Malamig na sagot ni Dante. Take it or leave it. Walang nagawa si Isabel, kundi pumayag. Ang muka ay gusot sa pagkatalo. Ang sumunod na oras ay ang pinakamahabang oras sa buhay ni Leah. Naupo si Dante sa isang silya, tahimik na nagmamasid na parang isang agila. Si Leah naman ay tumayo sa di kalayuan, handa sa anumang mangyari. Sinubukan ni Isabel na kausapin si Leo, inalok ito ng mga mamahaling laruan na dala niya. Tingnan mo baby, binilhan ka ni Mommy ng bagong robot. Mas maganda kaysa sa mga luma mo. Sabi niya, sinusubukang agawin ang atensyon ng bata. Ngunit si Leo ay hindi man lang tumingin. Nanatili itong nakaupo sa sahig, abala sa pag-aayos ng mga building block na nagkalat kanina, lumilikha ng isang maliit na pader sa paligid niya. Ang bawat pagtanggi ni Leo ay parang isang sampal sa mukha ni Isabel. Ang kanyang pasensya ay unti-unting nauubos. Sa huli, hindi na niya napigilan ang sarili. Ano ba, Leo? Pansinin mo naman ako. Sigaw niya, ang kanyang matamis na boses ay nawala na. Pagkatapos ng lahat ng ginagawa ko para sa'yo, ganito ka. Isa kang walang utang na loob na bata, katulad ng ama mo. Bago pa man makatayo si Dante, humakbang na si Leah. Lumuhod siya sa tabi ni Leo at nagsalita sa isang boses na para lang sa kanilang dalawa. Huwag mong pakinggan, Leo, bulong niya. Ang pader na ginagawa mo, napakaganda. Gawin natin itong mas mataas. Kumuha siya ng isang block at idinagdag ito sa itaas. Ang simpleng kilos na yon ay ang huling dagok para kay Isabel. Tumingin si Leo kay Leah at sa kauna-unahang pagkakataon, sa harap ng kanyang ina, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang kinukuha ang isa pang block. Nakita ni Isabel ang nangiting iyon. Ang nangiting hindi kailanman ibinigay sa kanya ng bata ay ibinibigay nito ngayon sa isang estranghero. Tumayo si Isabel, ang kanyang mukha ay puno ng lason. Tapos na ako dito. Tiningnan niya si Dante. This isn't over. Pagkatapos ang kanyang tingin ay bumaling kay Leah, isang tingin na nangangako ng ganti. At ikaw, sabi niya, sa isang mapanganib na bulungi, magsisisi ka. At tulad ng isang bagyo, mabilis siyang umalis kasama ang kanyang mga abogado. Nang tuluyan ng sumara ang pinto ng elevator, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Si Leo sa wakas ay bumitaw sa pagkakakapit kay Leah at bumalik sa paglalaro na tila walang nangyari. Lumapit si Dante kay Leah. Salamat, sabi niya, ang boses ay mababa at puno ng pasasalamat na hindi maipaliwanag. Hindi lang ito pasasalamat para sa pagprotekta sa kanyang anak.
Ito ay pasasalamat para sa pagtayo laban sa isang anino na matagal nang bumabalot sa kanilang buhay. Trabaho ko lang po, sagot ni Leah, ngunit alam niyang hindi na ito totoo. Ang ginawa niya ay hindi na lang trabaho. Tinitigan siya ni Dante, ang kanyang mga mata ay may bagong intensidad. Hindi sabi niya, ang ginawa mo, iyon ay katapangan. At hindi ko iyon malilimutan. Sa sandaling iyon sa gitna ng nagkalat na mga laruan, isang hindi nakikitang linya ang kanilang tinawid. Hindi na siya ang amo at siya ang empleyado. Sila ay naging 2 taong nagkakaintindihan, 2 kaalyado sa isang laban na hindi pa nila lubusang nauunawaan. At sa puso ni Leah, isang bagong damdamin ang nagsimulang tumubo, isang bagay na mas komplikado at mas mapanganib pa kaysa sa simpleng katapatan. Ang pag-alis ni Isabel ay nag-iwan ng isang kakaibang katahimikan sa penthouse. Ito ay isang kapayapaan na may halong babala, tulad ng kalmado, bago ang isang malakas na bagyo. Para kay Leah, ang mga araw ay naging mas magaan. Si Leo ay unti-unti nang nagiging isang tipikal na bata, tumatawa sa kanyang mga biro, nagtatanong tungkol sa mga bituin, at minsan pa nga'y nakikipagtalo kung anong kulay ang mas maganda para sa kalasag ng kanyang robot. Ang ugnayan nila ni Dante ay lumalim din. Hindi na ito usapan tungkol sa trabaho, kundi mga kwentuhan ng 2 taong dahan-dahang nakikilala ang isa't isa. Nalaman niya na mahilig pala ito sa lumang jazz music at na mas gusto nito ang simpleng kape kaysa sa mga mamahaling alak. Natuklasan naman ni Dante na si Leah ay may matalas na pag-iisip, isang sarkastikong pagkamapagpatawa at isang katatagan na higit pa sa ipinapakita niya. Ang kuryente sa pagitan nila ay palaging naroon, isang hindi sinasadyang pagdampi ng mga kamay, isang tingin na nagtatagal ng ilang segundo, isang ngingiti na para lamang sa isa't isa. Ngunit pareho silang maingat gumagalaw sa paligid nito na parang isang apoy na pareho nilang gustong hawakan, ngunit kinatatakutang baka sila'y mapaso. Isang gabi na abutan ni Leah si Dante sa kanyang malawak na home office. Nakatayo ito sa harap ng bintanang salamin, hawak ang isang baso ng whiskey, nakatingin sa syudad, sa ibaba, ngunit malinaw na wala roon ang kanyang isip. Ang kanyang postura ay naprajen. Ang kanyang mga balikat ay mabigat sa isang problemang hindi nakikita. May problema ba, malumanay na tanong ni Leah mula sa may pintuan. Lumingon si Dante, bahagyang nagulat. Isang pilit ng ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Wala ito, trabaho lang. Ngunit hindi naniwala si Leah. Ang dating journalist sa kanya ay nakakabasa ng mga senyales. Ang mahigpit na pagkuyom ng kanyang panga, ang paraan ng pag-ikot niya ng baso sa kanyang kamay. Ito ay higit pa sa trabaho lang. Hindi ito trabaho lang. Dante, sabi niya, humahakbang papasok sa silid. Mula nang bumalik si Isabel, may nagbago. Ramdam ko. May kaugnayan ba ito sa ama niya? Tinitigan siya ni Dante. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng paghanga sa talas ng isip nito. Bumuntong hininga siya, isang tunog ng pagkatalo. Palagi kang diretso sa punto, ano? Natutunan ko sa dati kong trabaho, sagot ni Leah. Inilapag ni Dante ang kanyang bus at sumandal sa mesa. May nagsasabotahe sa Imperium. Isang malaking kontrata para sa high security logistics ang nawala sa amin kanina. Isang kritikal na kargamento ang sadyang inilihis ng ruta, nawala. Milyon-milyon ang lugi at mas malaki pa ang pinsala sa aming reputasyon. Inside job agad na tanong ni Leah. Tumango si Dante, ang kanyang mga mata ay nagdilim. Walang ibang paraan. May nagbigay ng access sa aming sistema at sigurado akong ang ama ni Isabel, si Ricardo Consunji, ang nasa likod nito. Matagal na niyang gustong pabagsakin ang Imperium. Sa sandaling iyon, hindi na si Leah ang tagapag-alaga. Ang investigative journalist sa kanyang pagkatao ay muling lumabas. Sino ang may access sa routing codes? Anong protocol ang nilabag?
May pattern ba sa mga aksidente na nangyari nitong mga nakaraang buwan? Sunod-sunod niyang tanong. Ang kanyang isip ay mabilis na nagpoproseso. Natigilan si Dante. Tinitigan niya si Lia na para bang ngayon lang niya ito tunay na nakita. Hindi ito isang simpleng babae na naghahanap ng trabaho. Ito ay isang mandirigma na may ibang uri ng sandata ang kanyang isipan. Hindi ka lang tagapagtanggol, ano sabi ni Dante sa isang mababang boses humahakbang palapit sa kanya. Isa ka ring manlalaban. Kailangan simpleng sagot ni Lia, hindi inaalis ang kanyang tingin. Nasa harapan na niya ngayon si Dante, napakalapit na. Kaya na niyang amuyin ang bahagyang halimuyak ng whiskey at ng mamahalin nitong pabango. Ang hangin sa pagitan nila ay biglang kumapal-puno ng mga hindi nasasabing salita at mga damdaming matagal nang pinipigilan. Dahan-dahang itinaas ni Dante ang kanyang kamay at hinaplos ang pisngi ni Lia. Ang kanyang hinlalaki ay marahang gumuhit sa linya ng panga nito. Mapanganib ka, Lia Serrano. Baka naman kailangan mo ng isang taong mapanganib sa panig mo, hamon ni Lia. Pabalik ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Isang bagay ang nagbago sa mga mata ni Dante. Ang kontrol ay napalitan ng isang hilaw na pagnanasa. At bago pa man makapag-isip si Lia, inilapit ni Dante ang kanyang mukha at sinakop ang kanyang mga labi. Hindi ito isang maginoong halik. Ito ay mapusok at halos desperado, isang pag-angkin na puno ng tensyon at frustrasyon mula sa mga nagdaang araw. Ang halik ay isang labanan, isang pagsubok ng kalooban at hindi nagpatalo si Lia. Sinalubong niya ang bagsik nito ng may kaparehong intensidad. Ang kanyang mga kamay ay umakyat sa batok ni Dante, hinila ito palapit. Lahat ng pag-aalinlangan, lahat ng kuryenteng na magitan sa kanila ay sumabog sa sandaling iyon. Ito ay higit pa sa atraksyon. Ito ay isang pagkilala sa kapwa nila kaluluwa, parehong nasugatan, parehong palaban. Nang sa wakas ay humiwalay sila, pareho silang habol ang hininga, ang kanilang mga noo ay magkadikit. Ang katahimikan ay mas mabigat pa kaysa kanina. Ang propesyonal na linya ay hindi lang nabura. Ito ay pinulbos. Ako. Kailangan kong tingnan si Leo, ang unang nasabi ni Lia, ginagamit ang bata bilang isang dahilan para makatakas sa bigat ng sandaling iyon. Mabilis siyang tumalikod at naglakad palabas, iniwan si Dante na nakatayo sa gitna ng opisina. Ang mga daliri ay dumadampi sa sariling labi. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Pagdating sa kanyang silid, sumandal si Lia sa pinto. Ang puso niya'y hindi pa rin tumitigil sa mabilis na pagtibok. Ang halik na yon, binago nito ang lahat. Hindi na siya maaaring magpanggap na isa lamang siyang empleyado. Ngunit kasabay ng gulo ng kanyang damdamin, isang pamilyar na apoy ang muling nagliyab sa loob niya. Ang apoy ng isang mamamahayag na hindi kayang manahimik na lang habang may nangyayaring mali. Binuksan niya ang kanyang laptop. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumalaw sa keyboard, isang kilos na halos nakalimutan na niya. Binuksan niya ang mga lumang kontak ginamit ang mga lihim na search engine at sinimulang hukayin ang lahat ng impormasyon tungkol kay Ricardo Consunji at sa kanyang korporasyon. Hindi na siya ang tagamasid. Hindi na siya ang tagapagtanggol lamang. Sa gabing iyon, sa liwanag na nagmumula sa screen ng kanyang laptop, si Lia Serrano ay bumalik sa laban. At sa pagkakataong ito, hindi lang katotohanan ang kanyang ipinaglalaban. Ipinaglalaban na rin niya ang isang pamilyang hindi niya inaasahang magiging kanya. Ang umaga pagkatapos ng halik ay puno ng isang kakilakilabot na awkwardness. Nagkasalubong sina Lia at Dante sa kusina at ang simpleng pag-abot ng kape ay tila isang komplikadong sayaw. Pareho nilang iniiwasan ang tingin ng isa't isa, ngunit ang alaala ng nakaraang gabi ay nakabitin sa hangin, sa pagitan nila mabigat at hindi maiiwasan. Para kay Lia ang pag-iwas ay isang biyaya. Binigyan siya nito ng pagkakataong
Ituon ang kanyang buong enerhiya sa kanyang lihim na imbestigasyon, habang si Leo ay nasa kanyang mga online classes sa umaga. At habang sila ay naglalaro sa hapon, isang bahagi ng kanyang isipan ay patuloy na nag-uugnay ng mga piraso ng impormasyon na kanyang nakuha. Ginamit niya ang kanyang mga lumang pamamaraan, paglikha ng mga pekeng online profile, pagpasok sa mga forum ng mga disgruntled na empleyado, at paggamit ng kanyang kaalaman sa digital forensics para sundan ang mga bakas na iniiwan ng mga tao sa internet. Ang target niya, sino mang may mataas na posisyon sa Imperium Security na biglang nagkaroon ng malaking pera o nagpakita ng hindi maipaliwanag na yaman. Pagkalipas ng 3 araw ng halos walang tulog na paghuhukay, natagpuan niya ito. Isang pangalan Jonathan Reyes, ang assistant head ng logistics department. Sa kanyang social media, si Reyes ay nagpapakita ng isang simpleng pamumuhay. Ngunit sa isang pribadong forum ng mga mahihilig sa mamahaling relos, natagpuan ni Leah ang isang user na may handle na JR Time Master na nagpost ng litrato ng isang bagong bili na Patek Philippe, isang relos na nagkakahalaga ng higit sa kanyang taunang sahod. Sa pamamagitan ng pag-cross-reference ng mga detalye sa larawan, ang refleksyon sa salamin, isang piraso ng kasangkapan, nakumpirma niyang kuha ito sa loob ng bahay ni Reyes. Iyon ang simula. Mula roon, hinukay niya ang mga bank record sa pamamagitan ng isang gray hat na contact mula sa kanyang nakaraan at natuklasan ang isang serye ng mga malalaking deposito mula sa isang offshore account na nakalink sa isang shell company na pagkatapos ng mas malalim na paghuhukay ay natuntun niya pabalik kay Ricardo Consunji. Hawak na niya ang ugnayan. Ang kanyang puso ay kumakabog sa pamilyar na kaba ng isang malaking pagtuklas, ngunit alam niyang hindi sapat ang mga ebidensyang ito sa korte. Madali itong maitatanggi. Kailangan niya ng isang bagay na hindi matututulan. Kinagabihan pinuntahan niya si Dante sa kanyang opisina. Dala niya ang kanyang laptop. This time, wala nang pag-aalinlangan. Mayroon siyang layunin. Kailangan mong makita ito, sabi niya. Nang walang anumang pagpapakilala, inilalagay ang laptop sa mesa ni Dante. Napakunot ang noo ni Dante, ngunit habang ipinapakita ni Leah ang kanyang mga natuklasan, ang mga screenshot, ang mga bank transfer, ang koneksyon kay Consunji, ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa pagkalito patungo sa malamig at mapanganib na galit. Jonathan Reyes, sabi ni Dante, sa isang mababang boses na parang dagundong. Isa siya sa mga pinagkakatiwalaan ko. Ang sakit ng pagkakanulo ay malinaw sa kanyang tono. Hindi pa tapos, sabi ni Leah. Ang mga ito ay circumstantial. Kailangan natin siyang mahuli sa akto. Kailangan natin siyang piliting magsalita. Dito pumasok si Marco na tinawag ni Dante. Sa una ang mukha ni Marco ay puno ng pagdududa habang ipinapaliwanag ni Leah ang kanyang teorya. Ang isang high-risk variable ay nagtuturo sa kanila kung paano gawin ang kanilang trabaho. Paano ka nakakasiguro dito? Tanong ni Marco, ang kanyang tono ay mapanghamon. Ang mga ito ay maaaring peke. Hindi sila peke, matatag na sagot ni Leah. At may paraan para patunayan ito. Si Reyes ang may access sa susunod na malaking kargamento. Tama ba isang high-value electronic shipment papuntang Japan bukas ng gabi? Tumango si Dante. Mag-iset tayo ng bitag, sabi ni Leah, ang kanyang isip ay gumagana na parang isang general na nagpaplano ng isang opensiba. Palitan natin ang tunay na kargamento ng mga peke, ngunit panatilihin ang parehong tracking signal. Ipaalam natin kay Reyes na may bahagyang pagkaantala sa schedule na magbibigay sa kanya ng sapat na oras upang ipasa ang impormasyon sa mga tao ni Consunji. Ilagay natin ang ating mga tauhan sa inaasahang lugar kung saan nila ito haharangin. Sa halip na electronics ang sasalubong sa kanila, ay ang team ninyo. Isang sandali ng katahimikan ang namayani habang pinoproseso ni Dante at Marco ang plano. Ito ay simple direkta at halos walang palya. Tumingin si Marco kay Leah at sa unang pagkakataon
Ang kanyang mga mata ay walang bahid ng pagdududa, kundi purong paghanga. Magandang plano pag-amin niya. Tumingin si Dante kay Leah at ang kanyang tingin ay higit pa sa paghanga. Ito ay isang pagkilala sa kanilang nabubuong partnership. Ang distansya na nilikha ng halik ay biglang naglaho, napalitan ng isang mas malalim at mas matibay na koneksyon. Sila ay isang team. Gawin natin utos ni Dante. Kinabukasan ang lahat ay kumilos ayon sa plano ni Leah. Ang operasyon ay isinagawa ng may military precision. Si Leah sa kabila ng pagigiit ni Dante na manatili siya sa penthouse ay kasama sa command center isang van na puno ng mga monitor na hindi kalayuan sa ambush site. Ayaw niyang iwan ang kanyang plano sa gitna ng laban. Nakita nila sa monitor kung paano hinarang ng isang grupo ng mga armadong lalaki ang decoy truck. At sa hudyat ni Marco, biglang lumabas ang mga tauhan ng Imperium mula sa kanilang mga pinagtataguan. Ang laban ay mabilis at epektibo. Walang namatay, ngunit ang lahat ng tauhan ni Konsunji ay nahuli kasama na ang konkretong ebidensya ng kanilang tangkang pananabutahe. Kasabay nito sa opisina ng Imperium hinarap ni Dante si Jonathan Reyes. Sa harap ng mga video footage mula sa ambush at ng mga ebidensyang inilatag ni Leah, walang nagawa si Reyes kundi umamin at isuko ang lahat ng kanyang nalalaman. Pagbalik ni Dante sa penthouse ang gabing iyon, may dala siyang isang bote ng mamahaling alak. Si Marco ay kasunod niya ang kanyang tindig, ay mas magalang na ngayon kapag kaharap si Leah. Tagumpay simpleng sabi ni Dante, iniaabot ang isang baso ng alak kay Leah. Dahil sa'yo. Tagumpay nating lahat pagtatama ni Leah. Tumingin si Marco sa kanya isang maliit at magalang na tango ang kanyang ibinigay. Miss Serrano, mula ngayon ikaw ay hindi na isang variable sa amin. Isa ka ng asset. Ang pagkilalang yon mula kay Marco ay isang malaking bagay. Ito ay isang simbolo na siya ay ganap nang tinanggap sa inner circle. Nang maiwan silang dalawa ni Dante, ang tensyon sa pagitan nila ay bumalik. Ngunit iba na ngayon. Hindi na ito puno ng pag-aalinlangan, kundi ng isang malinaw at hindi maikakailang atraksyon na pinalakas ng kanilang pinagsamahan. Kailangan nating mag-usap tungkol sa nangyari. Noong isang gabi panimula ni Dante. Oo, sang-ayon ni Leah ang kanyang puso, ay nagsimulang kumabog. Ngunit bago pa man sila makapagpatuloy ang kanilang atensyon, ay nakuha ng isang anunsyo sa malaking TV screen sa sala, isang breaking news report. Isang malaking sunog ang nagaganap ngayon sa Konsunji Tower, ang pangunahing gusali ng Konsunji Corporation. Ayon sa mga inisyal na ulat, ang sunog ay nagsimula sa records at server room na tumupok sa halos lahat ng mahahalagang dokumento ng kumpanya. Nagkatinginan sina Leah at Dante, parehong alam ang ibig sabihin nito. Matalinong hayop si Ricardo, sabi ni Dante sa isang mapanganib na boses. Sinusunog niya ang lahat ng ebidensya na nag-uugnay sa kanya sa mga tauhan niyang nahuli. Ibig sabihin, alam na niya ngayon na mayroon kang isang tao sa loob na kayang tumuklas ng kanyang mga sikreto, dagdag ni Leah, at isang malamig na takot ang biglang gumapang sa kanyang likuran. Hindi na lang ito isang laban sa negosyo. Ito ay naging personal. At sa pag-iisip ni Ricardo Konsunji, si Leah ang hindi kilalang asset na ito ay naging isang malaking banta. Isang banta na kailangang alisin. Ang sunog sa Konsunji Tower ay isang malinaw na mensahe, tapos na ang laro sa anino. Ang laban ay naging hayagan at mas mapanganib. Agad na dinoble ni Dante ang seguridad sa penthouse at sa paligid ni Leo. Si Marco ay naging anino ni Leah, isang tahimik, ngunit palaging presensya na hindi umaalis sa kanyang tabi. Ngunit sa kabila ng lahat ng pag-iingat, ang hangin ay naging mas mabigat puno ng isang hindi nakikitang banta. Ang tensyon ay lalong nagpalapit kina Dante at Leah. Ang mga gabi ay ginugugol nila sa pagpaplano pag-aaral ng bawat galaw ni Ricardo Konsunji na naghahanap ng kahinaan. Sa mga sandaling iyon, sila ay naging higit pa sa magkaalyado.
Sila ay naging magkapareha sa bawat kahulugan ng salita. Ang hindi natuloy na pag-uusap tungkol sa kanilang halik ay hindi na kailangan pang balikan. Ang kanilang mga kilos, ang paraan ng pagtingin nila sa isa't isa, ang tiwala sa bawat desisyon ay nagsasalita ng higit pa sa anumang salita. Isang linggo, pagkatapos ng sunog, may gaganaping taunang charity gala para sa mga pinakamayayamang pamilya sa bansa. Ito ay isang kaganapan na hindi maaring iwasan ni Dante nang hindi nagkakaroon ng mga tanong. At alam nilang pareho na naroon si Ricardo Consunji. Ito ay isang perpektong pagkakataon para sa isang paghaharap. Sasama ako, matatag na sabi ni Lia. Hindi. Masyadong mapanganib agad na pagtutol ni Dante. Ikaw ang target niya ngayon. Kaya nga kailangan kong sumama, giit ni Lia. Mas ligtas ako sa tabi mo kaysa mag-isang naghihintay dito. At si Leo, iiwan natin siya kasama ang isang buong team sa pamumuno ni Marco. Ito ang pinakaligtas na lugar para sa kanya. Tumingin siya kay Marco na nag-aalangan, ngunit tumango bilang pagsang-ayon sa luhika ni Lia. Bumuntong hininga si Dante na talo sa kanyang determinasyon. Fine, pero hindi ka hihiwalay sa akin. Kahit isang segundo. Sa gabi ng gala, ang penthouse ay napuno ng abalang paghahanda. Isang sikat na designer ang dumating, dala ang isang rack ng mga eleganteng bestida para kay Lia. Napili niya ang isang simple ngunit napakagandang bestida na kulay itim na yumayakap sa kanyang katawan at nagpapatingkad sa kanyang katatagan. Nang lumabas siya mula sa kanyang silid, natigilan si Dante. Nakatayo ito sa paanan ng hagdanan, suot ang isang perpektong tuxedo. Sa unang pagkakataon, nakita siya ni Lia hindi bilang ang CEO o ang mandirigma, kundi bilang isang napakakisig na lalaki. Ngunit ang paraan ng pagtingin nito sa kanya, isang halo ng paghanga, pagnanasa at isang malalim na pag-aalala ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Mag-iingat ka, ang tanging nasabi ni Dante. Ang kanyang boses ay mas mababa kaysa karaniwan. Palagi sagot ni Lia. Ang grand ballroom ng hotel ay isang dagat ng kumikinang na mga alahas at mga peking ngiti. Si Dante at Lia ay pumasok na may kumpiyansa, ang kanilang mga braso ay magkaakbay, isang larawan ng kapangyarihan at pagkakaisa. Bawat kilos nila ay pinag-aralan, bawat ngiti ay may kahulugan. Habang papalapit sila, nahawi ang mga tao, nagbibigay daan sa kanila. Hindi nagtagal, nakita nila si Ricardo Consunji na papalibutan ng kanyang mga alipores. Sa tabi nito ay si Isabel na tila isang reyna ng yelo sa kanyang puting bestida. Nang magtama ang kanilang mga mata, ang hangin sa paligid nila ay tila lumamig ng ilang grado. Dante, isang sorpresa na makita ka rito. Bati ni Ricardo, ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. At dinala mo pa ang iyong bagong alaga. Si Lia ay higit pa riyan, Ricardo. Siya ang partner ko, matigas na sagot ni Dante, ang kanyang kamay ay humigpit sa baywang ni Lia. Partner, isang mapanuyang tawa ang kumawala kay Isabel. Huwag kang magpatawa, ama. Mukha lang siyang isang magandang palamuti. Bago pa man makasagot si Dante, si Lia ang nagsalita, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may talim. Minsan, Mrs. Consunji, ang pinakamagandang palamuti ay ang pinakamatalas din. Ang sagot ay nagpatigil kay Isabel. Isang maikling sandali ng tensyon ang namayani. Bago ngumiti si Ricardo, isang palaban. Gusto ko yan. Sana lang ay handa ka sa mga laban na pinapasok mo, Hija. Ang pagbabanta ay malinaw. Matapos ang ilang sandali ng pilit na pakikipag-usap, nagpaalam sina Dante. Habang papalayo sila, naramdaman ni Lia ang mga matang nakatutok sa kanyang likuran. Oras na para umuwi, bulong ni Dante. Tapos na ang kailangan nating gawin dito. Sumakay sila sa kanilang sasakyan. Isang itim na armored SUV. Si Dante mismo ang nagmamaneho, isang bagay na bihirang mangyari. Dalawang sasakyan ng security ang nasa kanilang harapan
at 2 sa likuran. Isang convoy. Habang binabagtas nila ang isang tahimik at madilim na bahagi ng highway, biglang may isang malaking 10-wheeler truck na walang ilaw ang humarurot mula sa isang side street, diretsong sumalpok sa unang security car. Ang tunog ng nabasag na metal at salamin ay nakakabingi. "Hold on," sigaw ni Dante, biglang kinabig ang manibela. Kasunod nito, 2 itim na van ang biglang sumulpot mula sa kadiliman, sinubukang i-box in ang kanilang sasakyan. Nagpaputok ang mga ito. Ang mga bala ay tumama sa armored na salamin ng kanilang SUV, lumilikha ng mga malagagambang lamat, ngunit hindi tumatagos. "Marco, we are under attack location," sigaw ni Dante sa kanyang earpiece. Ang biyahe ay naging isang eksena mula sa isang action movie. Umiilag si Dante sa mga sasakyan habang ang kanilang mga security ay nakikipagbarilan. Bumilis ang tibok ng puso ni Leah, ngunit walang takot sa kanyang mukha. Tanging isang malamig na focus. Bigla isang van ang matagumpay na sumalpok sa gilid ng kanilang sasakyan, nagpaikot-ikot dito. Ang huling nakita ni Leah ay ang paparating na poste ng ilaw. Ang impact ay marahas. Nayanig ang kanyang buong katawan. Ang tunog ng alarm ng sasakyan at ang amoy ng nasusunog na goma ang pumuno sa hangin. Nahihilo siya, ngunit nagawa niyang tingnan si Dante. May dugo sa kanyang noo. "Dante, okay ka lang. Okay lang ako," sagot nito, ngunit malinaw na nahihirapan. "Leah, kailangan mong umalis dito." Sa labas, naririnig nila ang mga yabag na papalapit. Sinubukan ni Dante na abutin ang baril sa glove compartment, ngunit isang matinding sakit ang dumaan sa kanyang tagiliran. Mukhang nabalian siya ng tadyang. Sa sandaling iyon, alam ni Leah ang kailangan niyang gawin. Walang pag-aalinlangan. Walang takot. Mabilis niyang kinalas ang kanyang seatbelt. Bago pa man makapag-react si Dante, yumuko siya at hinalikan ito, isang mabilis, desperado at puno ng pagmamahal na halik. "Mahal kita," bulong niya, ang mga salitang matagal na niyang itinatago. Pagkatapos itinulak niya ang pinto sa kanyang panig. Lumabas siya sa nabasag na sasakyan. Ang kanyang itim na bestida ay punit, ang kanyang buhok ay magulo. "Hoy!" sigaw niya sa mga papalapit na lalaki. Inaagaw ang kanilang atensyon. "Ako ang hinahanap niyo, hindi ba?" Ang mga lalaki na nagulat sa kanyang biglaang paglabas ay natigilan. Ginamit ni Leah ang sandaling iyon. Tumakbo siya. Tumakbo siya palayo. Sa sasakyan, palayo kay Dante. Palayo sa kalsada at papasok sa isang madilim at masukal na lote sa tabi ng highway. "Leah, no!" sigaw ni Dante mula sa loob ng sasakyan, ngunit huli na ang lahat. Nakita niya ang mga armadong lalaki na sumunod sa kanya sa kadiliman. Sa ospital, ang puting pasilyo ay napuno ng tensyon. Si Dante na may benda sa ulo at braso ay hindi mapakali. Si Marco na may mga galos sa muka ay tahimik na nakatayo sa isang tabi. Dumating sila ilang minuto lang matapos ang pagtakas ni Leah. Natagpuan nila ang mga sumalakay, karamihan ay sugatan, ng iba ay nakatakas, ngunit wala si Leah. Ilang oras ang lumipas na parang isang walang hanggang paghihintay. Bawat tunog ng telepono ay nagpapakaba sa kanila. Sa wakas, isang tawag ang dumating. Si Marco ang sumagot. Matapos ang ilang sandali, tumingin siya kay Dante. Ang kanyang muka ay isang halo ng ginhawa at pag-aalala. Nahanap na siya, boss. Naglalakad sa highway ilang kilometro mula sa site. May mga galos, pagod, pero buhay. Nang dumating si Leah sa ospital, suot ang isang jacket na ipinahiram sa kanya ng isa sa mga tauhan. Ang una niyang nakita ay si Dante. Nagtama ang kanilang mga mata sa kahabaan ng pasilyo. Walang salitang namutawi. Tumakbo si Leah. Tumakbo siya papunta kay Dante at sinalubong siya nito ng isang mahigpit na yakap. Ang sakit mula sa kanyang mga tadyang ay hindi niya ininda. "Akala ko." Hindi matapos ni Dante ang sasabihin, "Akala ko rin." Sagot ni Leah, ang kanyang muka ay nakasubsob sa dibdib ni Dante. Ang kanyang mga luha ay nagsimula ng tumulo.
Sa gitna ng kaguluhan at takot, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng ospital, isang bagay ang naging malinaw na parang kristal. Hindi na ito tungkol sa proteksyon, hindi na ito tungkol sa trabaho o alyansa. Humarap si Dante sa kanya, ang kanyang mga kamay ay marahang humahaplos sa kanyang mukha. Ang sinabi mo, bago ka tumakbo, tumingin si Lia sa kanyang mga mata. Ang kanyang sariling mga luha ay sumasalamin sa liwanag. Wala nang dahilan para itago pa. Totoo yon, bulong niya. Mahal kita, Dante. Isang luhang hindi niya inaasahan ang kumawala mula sa mata ni Dante. Yumuko ito at marahang hinalikan ang kanyang mga labi. Ang halik na ito ay iba. Wala itong bagsik, wala itong pagnanasa. Puno ito ng ginhawa ng pangako at ng isang pag-ibig na isinilang sa gitna ng panganib at pinatibay ng sakripisyo. Mahal din kita, Lia, sagot ni Dante, at hinding-hindi ko nahahayaang mangyari ulit ito. Sa sandaling iyon, alam nilang pareho na ang laban ay hindi pa tapos. Sa katunayan, nagsisimula pa lang ito. Ngunit ngayon, hindi na sila mag-isa. Magkasama na nilang haharapin ang lahat. Ang pag-atake ay nag-iwan ng mga pilat pisikal at emosyonal. Si Dante ay kailangang magpahinga ng ilang linggo para sa kanyang mga nabaling tadyang. Si Lia naman ay may mga galos at pa sa mga paalala ng kanyang mapanganib na pagtakas. Ngunit sa halip na maging simbolo ng kahinaan, ang mga sugat na yon ay naging isang tulay na lalong nagpatibay sa kanilang ugnayan. Ang penthouse na dati isang malamig na showpiece ay dahan-dahang nagkaroon ng init. Ang malawak na sala ay naging kanilang kanlungan. Ginugol nila ang mga araw. Sa simpleng pamumuhay, si Lia ay nagbabasa ng mga libro para kay Dante habang ito ay nagpapagaling. Si Dante naman ay tinuturuan si Leo kung paano magpatakbo ng mga remote-controlled na sasakyan. At si Leo na nakikitang masaya at magkasama ang dalawang taong pinakamahalaga sa kanya ay nagsimulang mamukadkad. Ang kanyang mga salita ay naging mas madalas, ang kanyang mga ngiti ay mas malawak. Ang relasyon ni Dante at Lia ay namukadkad din sa bagong kapayapaan na ito. Wala nang pag-aalinlangan, wala nang mga pader. Ang kanilang pagmamahalan ay naging isang tahimik na agos sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Mga haplos habang nagkakasalubong sa pasilyo, mga ninakaw na halik sa kusina, mga gabing nagtatapos sa mga mahinang kwentuhan hanggang sa sila'y makatulog. Sila ay naging isang pamilya sa bawat kahulugan ng salita. Isang hapon, habang naglalaro sila ng board game sa sahig ng sala, biglang napahawak si Lia sa kanyang ulo at bahagyang napapikit. Ayos ka lang, agad na tanong ni Dante. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Oo, medyo nahilo lang ako, sagot ni Lia pilit ng ngumingiti. Ngunit ang pagkahilo ay naging mas madalas sa mga sumunod na araw. Minsan sa kalagitnaan ng almusal, bigla siyang makakaramdam ng pagduduwal. Ang kanyang paboritong kape ay biglang naging mapait sa kanyang panlasa. Noong una, isinisi niya ito sa stress at pagod mula sa mga nakaraang pangyayari. Ngunit isang umaga, habang nakatingin siya sa kanyang sarili, sa salamin, isang biglaang realisasyon ang tumama sa kanya. Mabilis niyang binuksan ang kanyang phone at tiningnan ang kanyang calendar app. 2 linggo. 2 linggo na siyang delayed. Isang halo ng takot at pag-asa ang bumalot sa kanya. Hindi maari. Ngunit, paano kung kinahapunan habang si Dante ay may mahalagang video conference sa kanyang opisina at si Leo ay abala sa kanyang art lesson, tahimik na tumawag si Lia sa isang 24-hour pharmacy para magpa-deliver. Ang maliit na paper bag na iniabot sa kanya ng delivery rider sa lobby ay tila mas mabigat pa sa ginto. Nanginginig ang mga kamay, pumasok siya sa kanyang banyo. Sinunod niya ang mga instruksyon sa kahon. Ang sumunod na 3 minuto ng paghihintay ay ang pinakamahaba sa kanyang buhay. Ang bawat segundo ay isang paghaharap
sa isang kinabukasang hindi niya kailanman pinlano. Dahan-dahan ibinaba niya ang kanyang tingin. 2 linya. Malinaw. Hindi mapagkakamali. Napaupo siya sa gilid ng bathtub, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang maliit na plastic stick na naglalaman ng isang napakalaking pagbabago. Buntis siya. Magkakaroon sila ng anak ni Dante. Isang butil ng luha ang pumatak sa sahig. Hindi ito luha ng kalungkutan o takot. Ito ay luha ng isang napakalaking emosyon na hindi niya mapangalanan, isang halo ng kagalakan, pag-aalala, at isang malalim na pagmamahal para sa isang maliit na buhay na nagsisimula ng mabuo sa loob niya. Ngunit kasabay ng kagalakan ay ang bigat ng katotohanan. Isang anak. Ang isang anak ay hindi lang isang biyaya. Sa kanilang mundo, ito rin ay isang kahinaan. Ito ay isang bagong target para sa mga taong tulad ni Ricardo Consunji. Ang pagiging ina ay gagawin siyang mas malakas, ngunit gagawin din siyang mas vulnerable. Paano niya ito sasabihin kay Dante? Paano nito tatanggapin ang balita? Buong hapon niyang itinago ang kanyang sikreto, sinusubukang umarte na parang normal ang lahat. Ngunit ang kanyang nangiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata at ang kanyang isip ay lumilipad sa malayo. Napansin ito ni Dante. Kinagabihan, matapos nilang patulugin si Leo, hinarap siya ni Dante sa kanilang sala. Ang mga ilaw ng syudad sa labas ay nagsisilbing kanilang tanging ilaw. May bumabagabag sa Yulia, sabi niya, hindi bilang isang tanong kundi isang pahayag. Simula kaninang hapon, parang ang layo mo. Huminga ng malalim si Lia. Eto na. Umupo ka, Dante, mahina niyang sabi. Ang kanyang seryosong tono ay nagdulot ng pag-aalala sa mukha ni Dante. Sumunod ito at umupo sa sofa sa tapat niya. May nangyari ba? May banta ba agad na tanong nito? Ang kanyang isip ay bumalik sa kanilang mga kaaway. Umiling si Lia. Hindi ganoon. Naglakad siya papunta sa kanyang bag at kinuha ang isang maliit na puting kahon. Walang salitang iniabot niya ito kay Dante. Kinuha ito ni Dante, ang kanyang mukha ay naguguluhan. Binuksan niya ito. Sa loob, nakapatong sa isang piraso ng bulak ay ang pregnancy test. Tinitigan ito ni Dante ng matagal. Sa unang ilang segundo, wala siyang reaksyon. Ang kanyang mukha ay isang blankong canvas. Nagsimulang manlamig ang mga kamay ni Lia. Baka nagkamali siya. Baka hindi pa ito ang tamang panahon. Pagkatapos, dahan-dahan itinaas ni Dante ang kanyang tingin. Mayroong isang bagay sa kanyang mga mata na hindi pa nakikita ni Lia dati. Isang hilaw na vulnerability. Isang takot. At sa ilalim ng lahat ng iyon, isang nangingibabaw na kislap ng pagkamangha. Buntis ka, bulong niya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Hindi makapagsalita si Lia. Tumango lang siya, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng anumang reaksyon sa mukha ni Dante. Ibinalik ni Dante ang kanyang tingin sa maliit na test kit na tila sinusubukang unawain ang bigat ng 2 linyang yon. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumayo. Naglakad siya papunta sa malaking bintana. Ang kanyang likod ay nakaharap kay Lia. Ang katahimikan ay nakakabingi, pinupuno lamang ng mahinang ugong ng syudad sa ibaba. Ang bawat segundo ng kanyang pananahimik ay parang isang karayom na tumutusok sa puso ni Lia. Ito na ba yon? Ang takot na nagpapabigat sa kanyang dibdib, na baka makita ito ni Dante hindi bilang isang biyaya, kundi bilang isang komplikasyon, isang panibagong problema sa gitna ng kanilang laban. Dante, mahina niyang tawag, hindi na makatiis sa katahimikan. Dahan-dahang humarap si Dante, at ang nakita ni Lia sa kanyang mukha ay nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Wala roon ang CEO na tuso o ang mandirigmang walang takot. Ang kaharap niya ngayon ay isang lalaki na puno ng emosyon. May mga luha sa gilid ng kanyang mga mata, mga luhang hindi niya pinipigilang pumatak. Sa ilang mabilis na hakbang, nilapitan niya si Lia. Lumuhod siya sa harap nito, ang kanyang mga kamay
ay marahang humawak sa mga kamay ni Leah. Tumingala siya, ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi pa kailanman naipakita sa kanya ni Dante, isang purong hindi nababahiran na kagalakan. Magkakaanak tayo, sabi niya ulit, sa pagkakataong ito, hindi bilang isang tanong, kundi bilang isang himig ng pagkamangha. Magkakaanak tayo. Isang tawa na may kasamang hikbi ang kumawala kay Leah. Ang lahat ng kanyang pag-aalala ay biglang naglaho na, parang bula. Oo, sagot niya, ang sarili niyang mga luha ay nagsimula ng dumaloy. Magkakaanak tayo. Hinawakan ni Dante ang kanyang muka, ang kanyang mga hinlalaki ay marahang pinupunasan ang kanyang mga luha. Ito ang pinakamagandang balita na natanggap ko sa buong buhay ko, Leah. Natakot ako, pag-amin ni Leah. Natakot ako na baka isipin mong isa itong kahinaan. Lalo na ngayon. Umiling si Dante, ang kanyang tingin ay seryoso at puno ng paninindigan. Hindi. Hinding-hindi. Ito ay hindi isang kahinaan. Ito ang ating kalakasan. Ito ang ating dahilan. Tumingin siya sa tiyan ni Leah, ang kanyang kamay ay marahang dumapo roon. Ito ang lahat ng dahilan para tapusin na ang laban na ito, para manalo. Tumayo siya at hinila si Leah para sa isang mahigpit na yakap. Ibinuhos nila ang lahat sa yakap na yon, ang kanilang mga takot, ang kanilang mga pangarap, ang kanilang pagmamahal. Ito ay isang pangako na binuo sa gitna ng kapayapaan, bago ang unos. Ngunit pareho nilang alam ang katotohanan. Ang balitang ito, gaano man ito kasaya, ay isang espada na may dalawang talim. Ang kanilang kaligayahan ay ang kanilang pinakamalaking sikreto, dahil alam nila sa sandaling malaman ito ni Ricardo Consunji, ang kanilang hindi pa isinisilang na anak ay agad na magiging sentro ng isang mas marumi at mas mapanganib na laro. Ang kapayapaan ay tapos na. Ang tunay na laban ay magsisimula pa lamang. At ngayon, mayroon silang isang bagay na mas mahalaga pa kaysa sa kanilang mga sariling buhay na kailangang protektahan. Ang sikreto ng pagbubuntis ni Leah ay naging sentro ng kanilang mundo. Ito ay isang liwanag na pilit nilang itinatago sa dilim, isang apoy na nagbibigay sa kanila ng init at lakas. Ngunit alam nilang pareho na ang mga lihim, lalo na ang ganito kalaki, ay may sariling paraan ng paglabas. Nagdesisyon si Dante na bilisan ang kanyang mga galaw. Hindi na siya maaring maghintay na si Ricardo Consunji ang magdikta ng laban. Kailangan nilang maunahan ito. Ang kanyang mga araw ay hinapuno ng mga lihim na pagpupulong pagpaplano, kasama si Marco at ang kanyang pinagkakatiwalaang mga tauhan. Ang layunin, pabagsakin ang imperyo ni Consunji sa paraang legal at hindi matututulan gamit ang mga impormasyong kanilang nakuha mula kay Jonathan Reyes at sa iba pang mga source. Ngunit si Ricardo ay isang tusong ahas. Tila nahulaan niya ang mga plano ni Dante. Bago pa man makakilos ang legal team ni Dante, isang balita ang gumulantang sa mundo ng negosyo. Inanunsyo ni Ricardo Consunji ang isang emergency shareholders meeting sa loob ng 2 linggo. Ang agenda, isang hostile takeover ng Imperium Security gamit ang mga pekeng ebidensya ng mismanagement at financial instability na dulot ng mga sabotahe na siya mismo ang may gawa. Ito ay isang desperado ngunit napakatalinong hakbang. Isang huling pusta. Kung mananalo siya, makukuha niya ang lahat. Kung matatalo siya, babagsak siya. Kasabay ng balitang ito, isang mas personal na atake ang dumating. Isang umaga, habang nagbabasa ng balita online, nakita ni Leah ang isang article sa isang kilalang gossip blog. Ang headline, "The CEO's secret mistress is Dante Hartwell's new companion, pregnant with the Hartwell heir." Nabitawan ni Leah ang kanyang tablet. Ang artikulo ay puno ng mga espekulasyon, ngunit may isang larawan, isang malabong kuha sa kanya habang bumibili ng prenatal vitamins sa isang pharmacy, isang pagkakataon na ginawa niya ng mag-isa noong 1 linggo,
Iniisip na ligtas siya, malinaw na may nakasunod sa kanya. Pinalabas ni Ricardo ang kanilang pinakatatagong sikreto. Nang makita ni Dante ang artikulo, ang kanyang mukha ay naging isang maskara ng yelo at apoy. Ang kanyang unang reaksyon ay ikulong si Leah sa penthouse. Hindi ka nalalabas, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng takot at galit. Hanggang sa matapos ito, dito ka lang. Ligtas. Ngunit umiling si Leah. Ang apoy sa kanyang mga mata ay mas nagliliyab pa kaysa kay Dante. Ang babaeng minsay tumakas mula sa panganib ay wala na. Hindi Dante, matatag niyang sabi. Tapos na akong magtago. Hindi ako ang iyong kahinaan. Hindi ako ang iyong bihag. Ako ang iyong partner. At lalaban ako na parang isang partner. Leah, hindi mo naiintindihan. Ako ang mas nakakaintindi. Pagputol niya. Inilabas niya ang balitang ito para gawin akong target, para guluhin ang isip mo, para isipin mong kailangan mo akong protektahan sa halip na lumaban. Kung magtatago ako, panalo na siya. Ibinigay na natin sa kanya ang gusto niya. Huminga siya ng malalim, pinapakalma ang sarili. Mayroon akong plano. Kinagabihan tinipon nila si Marco sa opisina. Si Leah sa unang pagkakataon ang tumayo sa harap ng whiteboard. Hindi siya ang buntis na kailangang protektahan. Siya ang strategist. Ang huling pusta ni Ricardo ay ang shareholders meeting. Panimula ni Leah ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa. Doon niya ilalabas ang lahat ng kanyang alas. Ang ating pagkakamali ay ang pag-iisip na ang laban ay sa negosyo lang. Pero ang tunay na sandata niya ay ang impormasyon ng paninira. Kaya impormasyon din ang gagamitin nating panlaban. Tumingin siya kay Dante at Marco. Kailangan nating hanapin ang kanyang skeleton in the closet. Isang lihim na napakadilim na sa oras na malantad ay sisira hindi lang sa kanyang negosyo, kundi sa buong pagkatao niya. At alam ko kung saan magsisimula. Ang kanyang plano ay mapanganib, nangangailangan ng pinagsamang lakas ni Dante at Marco at ng talino niya. Gagamitin nila ang lahat ng kanilang resources para hukayin ang nakaraan ni Ricardo Consunji. Hindi ang kanyang mga negosyo, kundi ang kanyang personal na buhay. Ang mga taong nasaktan niya, ang mga kasunduang sinira niya, ang mga taong bigla na lang nawala matapos siyang makabangga. Sa sumunod na 10 araw ang penthouse ay naging isang war room. Si Dante ang nag-utos sa kanyang mga tauhan, si Marco ang nagsagawa ng mga field operations, at si Leah ang naging utak sa likod ng lahat, nag-uugnay ng mga impormasyon na parang isang spider sa gitna ng kanyang sapot. Natuklasan nila ang isang pattern ng mga maliliit na kumpanya na sa pilitang binili ni Consunji sa simula ng kanyang karera. Isa sa mga ito ay isang maliit na tech startup na pag-aari ng isang napakatalinong inhinyero na nagngangalang Emilio Vasquez. Si Vasquez ay tumangging ibenta ang kanyang kumpanya. Makalipas ang 1 buwan, namatay siya sa isang car accident. Ang kanyang teknolohiya ay naging pundasyon ng pinakamalaking dibisyon ng Consunji Corp. Ang pamilya ni Vasquez ay bigla na lang naglaho matapos ang insidente. Ito na yon, sabi ni Leah, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa lumang litrato ni Emilio Vasquez. Hindi ito pagnanakaw, posibleng pagpatay. Paano natin ito mapapatunayan? Mahigit 20 taon na ang nakalipas, sabi ni Marco. Hanapin natin ang pamilya niya, utos ni Leah. Ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak. Siguradong may alam sila. Siguradong meron silang itinatagong ebidensya. Ito ay isang karera laban sa oras. Habang abala ang kampo ni Consunji sa paghahanda para sa hostile takeover, ang team naman ni Dante ay abala sa paghahanap sa isang multo mula sa nakaraan. 2 araw bago ang shareholders meeting, natagpuan sila ni Marco, ang balo ni Emilio Vasquez, at ang nag-iisa nitong anak na babae ay namumuhay sa isang maliit na probinsya sa ilalim ng ibang pangalan, palaging takot, palaging nagtatago. Si Leah mismo ang kumausap sa kanila
sa pamamagitan ng isang secure video call. Sa una ayaw nilang magsalita. Ngunit nang ikwento ni Leah ang kanyang sariling kwento, hindi ang mga detalye, kundi ang pakiramdam ng pagiging biktima ng isang makapangyarihang tao, unti-unting nagtiwala ang mag-ina. Inilabas ng balo ang isang lumang kahon. Sa loob nito ay isang maliit na journal na pag-aari ng kanyang asawa. Nakasulat doon ang lahat ang mga pagbabanta ni Ricardo, ang mga detalye ng kanyang teknolohiya. At ang pinakamahalaga sa lahat, isang maliit na audio cassette tape na naglalaman ng huling pag-uusap nila ni Ricardo sa telepono, isang malinaw na pagbabanta sa kanyang buhay. Natakot akong ilabas ito, sabi ng ginang ang kanyang boses ay nanginginig. Sinabi niya na, babalikan niya kami kapag nagsalita kami. Hindi na po kayo kailangang matakot. Sabi ni Leah ang kanyang boses ay puno ng pangako. Oras na para singilin siya. Hawak na nila ang kanilang sandata. Isang bomba na sasabog sa gitna ng pinakamahalagang araw ng buhay ni Ricardo Consunji. Ang shareholders meeting ay hindi na lamang isang laban para sa isang kumpanya. Ito na ang magiging entablado para sa huling paghuhusga. At si Leah ang babaeng itinuring nilang isang kahinaan ang siyang magiging tagapagdala ng apoy. Ang araw ng shareholders meeting ay dumating na may bigat ng isang paparating na hatol. Ang hangin sa buong financial district ay tila na puno ng kuryente. Ang venue, isang grand ballroom sa isang 5-star hotel, ay puno ng mga pinakamakapangyarihang tao sa mundo ng negosyo, mga mamamahayag at mga abogado. Ito ang magiging coliseum para sa laban ng dalawang titan. Pumasok si Ricardo Consunji na may kumpiyansa ng isang mananalo. Ang kanyang ngiti ay malawak, ang kanyang bawat kilos ay kalkulado. Sa kanyang tabi si Isabel ay isang larawan ng tagumpay. Sila ang mga mananakop na handa ng angkinin ang kanilang premyo. Pagkatapos pumasok si Dante, sa tabi niya hawak ang kanyang braso ay si Leah. Isang bulungan ang kumalat sa buong silid. Si Leah na naging sentro ng chismis sa mga nakaraang linggo ay naroon. Hindi siya mukhang isang biktimang buntis. Ang kanyang itim na maternity dress ay simple ngunit elegante. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali. Ngunit ang kanyang mga mata iyon ang nagpatigil sa lahat. Ang mga ito ay nag-aapoy sa isang malamig at hindi natitinag na determinasyon. Hindi siya ang partner na palamuti. Siya ang reyna na kasama ng hari sa laban. Nagsimula ang pagpupulong. Isa-isang inilatag ng kampo ni Consunji ang kanilang mga ebidensya, mga pekeng dokumento, mga binayarang testigo. Lahat ay nagpinta ng isang larawan ng isang Imperium security na nasa bingit ng pagbagsak. Si Dante ay nanatiling tahimik. Pinapanood lang sila na lalong nagpalakas ng loob ni Ricardo. Kaya naman, mga kapwa ko shareholder pagtatapos ni Ricardo sa kanyang talumpati. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong silid. Ipinapapanukala ko ang isang boto ng no confidence sa kasalukuyang pamunuan at ang agarang paglilipat ng kontrol sa Consunji Corporation upang mailigtas ang kumpanyang ito. Palakpakan. Mukhang panalo na siya. At noon tumayo si Dante. Hindi siya pumunta sa entablado. Sa halip ibinigay niya ang mikropono kay Leah. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Ang buong silid ay natahimik. Maging si Ricardo ay nagtaka. Magandang umaga sa inyong lahat, panimula. Ni Leah ang kanyang boses ay kalmado, ngunit sapat ang lakas upang marinig ng lahat. Ang pangalan ko ay Liana Serrano. At bago ninyo pagpasyahan ang kinabukasan ng Imperium, batay sa mga kasinungalingan, mayroon akong isang kwentong nais ibahagi sa inyo. Nagsimula siyang magsalita. Hindi tungkol sa mga numero o logistics. Ikinuwento niya ang tungkol sa isang lalaking nagngangalang Emilio Vasquez, isang henyo, isang mapagmahal na asawa at ama. Ikinuwento niya kung paano nito binuo ang isang teknolohiya na babago sana sa mundo at kung paano ito ninakaw
ng isang taong gahaman sa kapangyarihan. Nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Ricardo. Mula sa pagiging kampante ito ay naging isang maskara ng pag-aalala. Objection. This is irrelevant, sigaw niya. Hayaan siyang magsalita. Sigaw ng isang shareholder mula sa likod na nahuli na ang interes. Hindi pinansin ni Leah ang gulo. Sa isang hudyat, isang malaking screen, sa likod ng entablado ang bumukas. Isang lumang litrato ni Emilio Vasquez at ng kanyang pamilya ang lumitaw. Kasunod nito ang mga pahina mula sa kanyang journal na nagdedetalye ng mga pagbabanta ni Ricardo. Ang tawag dito ni Mr. Consunji ay negosyo. Nagpatuloy si Leah ang kanyang boses ay nagsimulang magkaroon ng talim. Ngunit ang tawag ng pamilya Vasquez dito ay pagnanakaw, pagtataboy, at posibleng pagpatay. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa silid. Si Ricardo ay namumutla na. Ngunit hindi ninyo kailangang paniwalaan ang mga salita ko o ang mga sulat ng isang taong matagal nang wala, sabi ni Leah. Maaari ninyong pakinggan mismo ang boses niya. At sa hudyat niya isang audio recording ang pinatugtog. Ang luma at magaspang na tunog mula sa cassette tape ay pumuno sa modernong ballroom. Boses ni Ricardo, bata pa. Ibinigay ko na sa iyo ang alok ko, Emilio. Huwag mong hintayin na ako mismo ang kumuha niyan, boses ni Vasquez. Hindi sa iyo ang teknolohiyang ito. Ricardo? Hindi ko ito ipagbibili. Boses ni Ricardo. Kung hindi mapupunta sa akin ang kumpanya mo, siguraduhin kong hindi ka na rin magkakaroon ng pamilyang bubuhayin para dyan. Mag-ingat ka sa pag-uwi mo. Ang huling mga salita ay tumatak sa isipan ng lahat, isang direktang pagbabanta. Nang matapos ang recording, ang katahimikan sa silid ay nakakabingi. Lahat ng mata ay nasa namumutlang si Ricardo Consunji, na ngayon ay nanginginig sa galit at takot. Ang kanyang imperyo ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. At bilang panghuli, sabi ni Leah, ang kanyang boses ngayon ay isang malamig na hatol. Nais kong ipakilala sa inyo ang mga taong matagal nang naghihintay ng hustisya. Bumukas ang pinto sa likod ng ballroom. Pumasok ang balo ni Emilio Vasquez at ang kanyang anak na babae kasama ang kanilang mga abogado. Ang kanilang presensya ay ang huling pako sa kabaong ni Ricardo. Ang kaguluhan ay sumabog. Ang mga kamera ay kumislap. Ang mga shareholder ay nagsisigawan. Bago pa man makatakas si Ricardo at Isabel, hinarang na sila ng mga security ng hotel at ng mga pulis na tinawagan na pala ni Marco. Sa gitna ng kaguluhan, isang tao lang ang tinitingnan ni Leah, si Dante. Nakatayo ito sa gitna ng lahat, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa kanya. Naglakad ito palapit, hindi pinapansin ang mga taong bumabati sa kanya. Hinawakan niya ang kamay ni Leah at marahang hinila ito palabas ng ballroom palayo sa ingay palayo sa tagumpay. Sa tahimik na pasilyo, hinarap niya si Leah. Ang kanyang muka ay puno ng isang emosyon na napakalalim, isang halo ng paghanga, pasasalamat at isang pag-ibig na halos sumasabog. Tapos na bulong ni Dante. Tapos na sang-ayon ni Leah. Paanong naging ganito kakatapang, tanong ni Dante na tila hindi pa rin makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Ngumiti si Leah, isang tunay at pagod na ngang ngiti. Inilagay niya ang kamay ni Dante sa kanyang tiyan kung saan may isang maliit na umbok na nagsisimula ng mabuo. Dahil hindi na lang ako ang ipinaglalaban ko na tayo. Tumingin si Dante sa kanyang mga mata, pagkatapos ay sa kanyang tiyan. Ang lahat ng bigat, lahat ng panganib, lahat ng laban, lahat ay may katuturan na ngayon. Yumuko siya. Ngunit sa halip na halikan ang mga labi ni Leah, lumuhod siya sa isang tuhod sa gitna ng pasilyo. Kinuha niya ang kamay ni Leah. Leah, panimula niya ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Pumasok ka sa buhay ko na parang isang bagyo. Ginuho mo ang mga pader ko.
Tinuruan mo ang anak kong muling magsalita. At ipinakita mo sa akin kung paano muling magmahal. Hindi ka lang ang partner ko sa laban. Ikaw ang puso ng bawat tagumpay ko. Ikaw ang reyna ng imperyo ko. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito at sa loob ay isang simpleng singsing na may isang kumikinang na diamante. Liana Serrano, will you marry me? Will you be my family officially for the rest of our lives? Tumulo ang mga luha sa mata ni Lia, ngunit sa pagkakataong ito, purong kaligayahan na lang ang mga ito. Hindi na niya kailangan pang mag-isip. Yes! Bulong niya. Oo, Dante, yes! Isinuot ni Dante ang singsing sa kanyang daliri. Tumayo ito at niyakap siya ng mahigpit. At sa yakap na yon sa gitna ng katahimikan, matapos ang isang napakalaking digmaan, natagpuan nila ang kanilang tunay na tagumpay, hindi sa pagpapabagsak ng isang kaaway, kundi sa pagbuo ng isang pamilya. Ang kanilang kwento na nagsimula sa desperasyon at panganib ay nagtatapos sa isang pangako ng isang kinabukasan na sila na mismo ang huhubog magkasama.